Sa daan pa lang, ang dami ng batas sa eskwelahan, lalong-lalo na sa bahay. Sa dami mukhang hindi lahat ay nasusunod ko pa. Ang sabi pa nga ng iba, mas masarap pa raw gawin ang bawal. Pero ang batas ng Diyos, nasusunod ko ba? Madali bang sundin ang kalooban at batas ng Diyos? Para po sa akin, o hindi po o hindi rin hindi. Kasi po, mga nakikipit sa may asawa, hindi nagsisimba po tuwing linggo. Para sa akin, oo o hindi. Kasi, para siyang 50-50. Kasi, nasa tao naman kung susundin niya yung utos ng Diyos o hindi. Dahil sa mga temptasyon, dahil sa mga bagay na gusto natin, minsan hindi na natin nasusunod kung ano yung tama. Minsan, nakakagawa tayo ng mga bagay na taliwas or hindi tama dun sa batas din or nararapat na lalabat dun sa ng Diyos. Para sa akin, gaano ba kahalagang sundin ang batas ng Diyos? Bilang kabataan, paano nga ba natin sinasabuhay ang utos ng Diyos? Paano natin matulungan ang kapwa nating kabataan na maunawaan ang kahalagahan nito sa ating buhay? Ako po si Bishop Milo at ang lahat ng ito ay tatalakayin natin dito sa #Blessings. #Blessings. Our lives are gifts from above. #Blessings. You fill our hearts with love. #Blessings. Our lives are gifts from above. Blessings. You fill our hearts with love. Joy, peace, patience, these are things that matter. Kindness, goodness, longanimity, mildness, faithfulness, modesty, continence, and chastity. Diyos naming Ama, inihahabili namin sa iyo ang lahat ng mga kabataang lalaki at babae sa buong mundo, lalong-lalo na ang iyong mga naliligaw ng landas. Kaisa na kanilang mga suliranin, mga naisin, pangarap sa buhay at pag-asa. Lingapin mo sila ng may pagmamahal at gawin silang mga manggagawa para sa kapayapaan at tagapagbuo ng pagmamahal na ang kabihasnan. Tawagin mo sila na tumugon at sumunod kay Jesus na iyong anak. Naway maunawaan nilang magbigay ng buong sarili para sa iyo at sa sangkatauhan. Gawin mo silang magiting, matatag, bigyan ng lakas sa pakikipagtunggali at pagharap sa lahat ng hirap sa buhay. Pakinggan mo kami, Panginoon, sa aming panalangin para sa mga kabataan. Naway samahan sila ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Panginoon at ating ina sa panahon ng tukso, at bahagi na nawa niya kami ng lakas ng loob na ibigin ka, o Panginoong aming Diyos. Tulungan mo nawa na maintindihan namin ang pagtawag na ginawa mo sa amin upang iyong tunay na pag-ibig ay dumaloy sa amin. Amen. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag din ninyong akalain na parito ako upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako hindi upang pawalang bisa kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa, ngunit ang kalitliitang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino man mapawalang halaga kahit sa kalitliitang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, kung ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseyo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo noong unay inutos sa mga tao, huwag kang papatay,
ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapopuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapa sa apoy sa impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakdal laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa Kanya habang may panahon, bago Kanya iharap sa hukom. At kung hindi, ibibigay Kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo ng tanod. At ikaw ay mabibilang ko. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing. Narinig ninyo noong unay inutos sa mga tao, huwag kang makikiapid. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang sino mang tumingin na may mahalay ng pagnanasa sa isang babae, sa isip niya ay nakiapid na siya sa babaeng iyon. Kung ang mga mata ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, dukutin mo at itapon. Sapagkat mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Kung ang iyong kamay ang siyang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo at itapon. Mabuti pang mawalan ka ng isang bahagi ng katawan kaysa buo ang iyong katawang itapon sa impyerno. Sinabi rin naman, kapag pinahiwalay ng lalaki ang kanyang asawa, ito'y dapat niyang bigyan ng kasulatan na paghihiwalay. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, kapag pinahiwalay ng isang lalaki ang kanyang asawa nang hindi naman ito nangangalunya at ito'y nag-asawang muli, ang lalaking ito'y nagkasala. Itinulak niya ang kanyang asawa sa pangangalunya. At sino mang mag-asawa sa babaeng hiniwalayan ay nangangalunya. Narinig pa ninyo na noong unay inutos sa mga tao, huwag kang sisita sa iyong pinanumpaang pangako, bagkus ay tubtin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong susumpa kung nangako kayo, huwag ninyong sasabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tuntungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong ulo'y hindi mo mapapaputi o mapapaitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tayo po ay nasa ika-6 na linggo sa karaniwang panahon. Sa mga unang pangungusap pa lang ng Ebanghelyo ay mapag-iisip na po tayo. Sabi ni Jesus, huwag ninyong akalain na naparito ako para pawalang bisa ang batas at mga propeta. Naparito ako hindi para magpawalang bisa, kundi upang magbigay kaganapan. Ang mensahe ng ating salita ng Diyos ngayon, lalo na sa ating Ebanghelyo, ay tungkol sa batas. Alam nyo, pag may batas, minsan yung iba, ayaw sumunod kasi parang nasasakal, di ba? May mga batas tayo sa gobyerno, paaralan, may mga batas tayo sa opisina. Mahirap nga sumunod sa batas kasi may mga hindi ka pwedeng gawin. Kailangan mong, sabi nga, sumunod. Pero, alam naman natin, pag sumunod tayo sa batas, may kaayusan. Nagbibigay direksyon sa ating buhay. Tinutukoy ng Panginoon dito ang batas ng Diyos.
Alam niyo, sa mga Hudyo, maraming batas. Sabi nga nila lampas 600, kailangan isaulo nila. Kailangan hindi lamang isaulo, kundi tupdin. Pero may katotohanan din na bagamat alam nila, ang nangyayari, hindi naman talaga natutupad o mababaw ang pagtupad. Nagbigay pa nga ng halimbawa ang Panginoon sa iba't ibang batas. Halimbawa, huwag kang papatay. Pero sabi niya rito, pero sinasabi ko sa inyo, kapag may puot ka sa iyong kapatid o kaaway, para ka na rin pumatay. Sabi ng Panginoon dito, huwag kang makikiapid. Pero pag tumingin ka ng malaswa, halimbawa, sa iyong kapwa, halimbawa sa isang babae, nakikiapid ka na rin. Ano ba ang tinutukoy ng Panginoon? Dito may pagpapalalim ng pagsunod sa batas. Parang sinasabi niya, kung nais mong tahakin ang buhay Diyos, kailangan maayos ang iyong buhay na nakatuon sa Panginoon. Na lahat ng gagawin mo, hindi dahil may inuutos ang Diyos. Ginagawa mo ito dahil ito yung tama. Ito yung naaayon. Ito ang makabubuti sa iyo. Ito ang magpapabanal sa iyo. Kaya nga, pinalalalim niya ang pag-unawa at pagtupad sa batas. Mga minamahal na kapatid kay Kristo, alam naman po siguro natin ang 10 utos ng Diyos. Nilagom pa nga ng Panginoon sa 2. Mahalin mo ang Diyos, mahalin mo ang iyong kapwa. Pagmamahal lang naman talaga ang batas na nais ipatupad ng Diyos at bigyan ng kaganapan. Paano ka nga ba magmamahal sa Diyos? Paano ka nga ba magmamahal sa kapwa? Kung klaro sa iyo, na sa una pa man, minahal ka na ng Panginoon. Kung maliwanag sa iyo to, siseryosohin mo ang pag-ibig ng Diyos sa iyo, sa pag-ibig mo sa Kanya at sa iyong kapwa.